Pulong Duterte nga lang eh. Oh, likuran niya, tato, hindi nga pinapakita until now. Anong sabi ni Trillanes? International, international intelligence or CIA, no? CIA yata yun, no? Nag-ano sa kanya, nagbigay ng information. Yung likuran daw ni Pulong, nandyan daw yung logo. Kumbaga trademark ng mafia. International syndicate. O, di ba? Kahit anong gawin kay Pulong, ayaw niyang ipakita ang tattoo niya. Tapos ano pa? Kita niyo naman siguro, yung video na kumalat, no? May hawak na patalin. Pagkatapos, ginanon-ganon sa bugaw. Ginanon-ganon ng ulo, na parang demonyo. Sabi nga nung babae na witness ang tingin daw niya kay Pulong, demonyo. Diba? Tapos sayaw-sayaw siya, nandun yung babae. Maya-maya, pinagtutuka yung babae. Sino ngayon ng mga bangag? Kayo, ang daming naglalabasan. Ang mga ebidensya na bangag kayo, ang pamilya nyo. Yung kapatid mo naman na mayor ngayon ng Davao, Baste, ganon din. May naglalabasan din ng mga video. Na bangag. Tapos yung kanyang partner for 9 months. Yung partner niya na si Adarna for 9 months. Umamin, Philippine Television, sa interview sa kanya ni Mo Twister, na lahat daw ginamit niya. Lahat daw ginamit niya. Shabu, cocaine, heroin, champagne, everything. Tapos live-in sila ni Baste, 9 months. Expected mo na ako anong ginawa nila sa 9 months. Tapos si PBBM, ang sasabihin niya mag-drug test. Are you okay? Okay lang kayo? Kahit nga yung mga galit kay PBBM na dilaw si Nikki Cositeng na nagsasabing bangag daw si PBBM, lagi daw kahit nga siya, wala siyang mapakitang ebidensya. Kahit nga yung ginawa yung whistleblower na, ano ba yun, si Makati? Na Betka? Yung Betka ng alam niyo na yun. Si Makati na Betka. Ginawa yung whistleblower daw, na nakita daw niya, sina F. Elisa, sina PBBM, na nagaganon daw, inalok pa daw siya. Tapos nandun daw, nasa USB daw lahat. Hanggang ngayon, wala yung USB. Pinaniwalaan na naman mga DDS sa mga bugok. Biruin mo, tingnan mo ha. Sabi niya, nandun daw siya sa bahay, ni na F. Elisa, tapos daw, nagaganon daw. Pagkatapos daw, inalok daw siya, inalok daw siya ni F. Elisa, sabi daw niya, ayaw niya. Pagkatapos, how come na nasa USB niya? Halatang bugok no? Ibig mo ba sabihin, habang ginagawa yun, habang nagagawa yun, may hawak-hawak kang, let's say, camera, tapos naggaganong-ganong ka? My God! Kaya pala hanggang ngayon, walang mapakita ang USB. Kasi puro kasinungalingan. Tapos gumawa pa sila ng whistleblower daw, Morales. Ayun, contempt. Na-contempt dahil sa kasinungalingan. So lahat na lang naman mga pinagbibintang nyo kay PBBM, lahat na lang
hair follicle test, kayo dapat ang nagpapagawa niyan. Ipa-hair follicle test mo yung mga ano mo, yung mga kapatid mo. At dapat dapat yung yung surprise para hindi makapag-ready. Surprise dapat para hindi makapag-ready. O, di ba? 37 employee, Davao City. Bangag. Na-discovery. Mga bangag. 37 employee ng Davao City. So, kung meron man dito dapat drug test, kayo yun. Kasi, nasa inyo, nagtuturo ang mga ebidensya. Ni isang ebidensya, wala kayong maipakita na si PBBM ay bangag. Ang sinasabi niyo lang, kasi ngiwi. Hello? Merong dahilan ang pagngiwi ng bibig ng isang tao. Tingnan niyo yung ngipin ni PBBM. Kahit nung bata pa siya, tabingi ang ngipin niya. At nung tumanda na siya, siyempre 67 years old na siya, nadideform na yan at nag-iiba na rin. Kaya ngumingiwi ang isang tao. Hindi dahil sa bangag. At isa pa kung titingnan ko sino mga bangag, sa inyo lahat ang tituro talaga eh. Mga killer, mamatay tao, mga bastos. Yun ang mga bangag, mga walang pasensya, ng bubugbog, nag-hire ng assassin. Yun ang mga bangag, iba-iba asawa. May mga girlfriend, may mga kabit. Yan ang mga bangag. Diba? Kapag maglalabasan tayo dito ng PAX, wala kayong panama sa akin. Kasi ako, totoo mga sinasabi ko. Wala kayong panama sa akin. Diba? Yan ang katotohanan. Kaya sorry na lang kayo, no? Sorry na lang kayo. Diba? Yan, okay. Pagkatapos, walang papel, mga DDS. Puro kasinungalingan na lang gagawin. Correct, tama po kayo dyan. Wala silang papel, kundi puro kasinungalingan. Tumpak po kayo. No? Correct po kayo. Yan. So, yan ang guys, no? Ay, nako. Nakakatawa talaga ito mga DDS. Ay. Nakakatawa. Nakakatawa sila. Yan. Nakakatawa ang mga DDS. Yan. So, ang sabi pa ni, ni Sara Duterte guys sabi pa niya, mga kasinungalingan niya, wala daw nagagawa si PBBM, and lumalakas daw yung panawagan ng tao na mag-resign kasi wala daw nagagawa. Lumalakas ang panawagan ng tao, mag-resign? Are you sure? Kaya naman pala binubuli yung mga kasamahan mo nung pumunta sila sa EDSA Shrine. At kaya naman pala yung mga Gen Z, galit na galit sa mga DDS at may nag-away pa, may mga nag-away pa nga. Diba?
Tapos sumisigaw yung mga, kumakanta yung mga Gen Z. Sara, Sara, magnanakaw. Sara, Sara, magnanakaw. Sandali, pakita natin pakita ko sa inyo Galit na galit yung mga Gen Z, no? Kay Bibi Sara. Gen Z yan mga Gen Z yan Sara magnanakaw. Magnanakaw. Ito, yan. Magnanakaw si Sara Duterte. Di ba? Yan yung mga Gen Z. Kaya nga 'di ba nag-away yung mga Gen Z, may mga Gen Z na nakipag-away doon sa mga DDS vlogger. Kasi nang-hijack kayo ng rally. Hindi yun naman rally ang September 21. Rally yan ng mga legit na mga organisasyon na anti-corruption. Kaso, dahil wala kasi kayong tao, every time na nananawagan kayo ng people power, wala kayong tao, kaya hinhijack nyo ang September 21. Nakisali kayo, nakisama kayo sa crowd para sabihin na marami kayo, pagkatapos sigaw-sigaw kayo doon na Marcos resign, Marcos resign. Narinig ng Gen Z. Ano sabi inaway yung mga DDS na mga vloggers. Marcos resign, Sara resign, Sara resign. Yun, nag-away. Diba? Kasi nga, hindi naman nila gustong ipa-resign si PBBM. No? Hindi nila gustong ipa-resign si PBBM. Ang gusto nilang ipa-resign si Sara. Dahil si Sara ang dapat na ipa-resign dahil walang kwenta, palamunin ng taong bayan. Sayang ang pinapasweldo natin sa babaeng yan. Sa totoo lang, sayang ang pinapasweldo natin sa kanya. Walang kwentang vice-presidente. Palamunin ang bugok. Diba? Yan. Meron pa yung Sara dalhin sa mental. Sara dalhin sa mental. Galit na galit yung mga Gen Z. Sara ipasok sa mental. Ano sigaw nila? Sara Duterte, ipasok sa mental. Ipasok sa mental. Diba? Yan ang sinasigaw nila. Sara Duterte, ipasok sa mental. Ipasok sa mental. So yan ang sinisigaw ng mga Gen Z. So anong sinasabi nitong si Sara na lumalakas na daw ang panawagan ng mga tao na patalsikin daw si PBBM. Di ba? Gaslighter ang dugok. Siya ang gustong patalsikin. Si Sara ang gustong patalsikin ng mga tao. Kaya nga gusto siyang i-impeach. Kasi gusto ng mga tao na patalsikin siya. Pero dahil sa kapal ng kanyang muka, pinagigit-gitan niya yung sarili niya at talagang ginawa niya ang lahat ng paraan para pigilan ang trial. Kasi makapal ang muka niya. Gusto niya 1530, sahod, o 300,000 plus, sahod, kahit walang trabaho, ang kapal ng mukha. Diba? Kapal na mukha. Sumasahod, hindi nagtatrabaho ang bugok. Sayang yung pera ng bayan. Nagpapasweldo tayo sa isang babae na ginigisa lang tayo sa sarili nating mantika.
Hindi na nga siya nagtatrabaho, palamunin na nga natin siya, aba, tayo pa ang nagbabayad ng kanyang mga security details tuwing namamasyal siya abroad. Wala tayong benepisyo sa kanyang pamamasyal kahit pisong duling may walang investment. Diba? Yan ang vice-presidente natin na bugok, palamunin. Diba? Palamunin. Palamunin ang vice-presidente natin. Bugok, palamunin. Kapal ang mukha. Diba? Kapal ang mukha eh. So, yung sinasabi niya kagabi na lumalakas ang panawagan daw na si PBBM na ipatalsikin, o kitang-kita natin, siya yung gustong patalsikin ng mga Gen Z. Dalhin daw sa mental. Magsikantahan pa yung mga Gen Z sa karasara magnanakaw. Oh. Diba?